Halika na, kaibigan, hanapin ang katotohanan na ito ay matatagpuan sa banal na kasulatan. Kung ikaw ay may katanungan sa bawat araw na nagdaan, narito na ang programang nagbibigay ng kasagutan. Sa pag-aralan natin ay matatagpuan mga tamang sagot sa katanungan. Sa pag-aralan natin ang totoo ay nalaman, pagkat ang aral ay sa banal na kasulatan. Mga lingkod niya, mga ngaral, Diyos ang siyang tanging gabay, pagkat ang aral ay matatagpuan sa banal na kasulatan. Kung ikaw ay naguguluhan sa ibang aral na napakinggan, narito na ang programang nagbibigay ng kasagutan. Sa pag-aralan natin ay matatagpuan mga tamang sagot sa katanungan. Sa pag-aralan natin ang totoo ay nalaman, pagkat ang aral ay sa banal na kasulatan. Sa pag-aralan natin ay matatagpuan mga tamang sagot sa katanungan. Sa pag-aralan natin ang totoo ay nalaman, pagkat ang aral ay sa banal na kasulatan. Sa pag-aralan natin ay matatagpuan mga tamang sagot sa katanungan. Sa pag-aralan natin ang totoo ay nalaman, pagkat ang aral ay sa banal na kasulatan. Sa pag-aralan natin ay matatagpuan mga tamang sagot sa katanungan. Sa pag-aralan natin ang totoo ay nalaman, pagkat ang aral ay sa banal na kasulatan. Pagkat ang aral ay sa banal na kasulatan. Ikaw ba'y nalilito? Sa maraming nagtuturo, sino ba sa kanila ang totoo? Paano ba makilala ang tunay? Nasaan ba ang katotohanan? Paano natin ito hahanapin? Sari-saring katanungan. Iba't ibang usapin.
Lahat ng yan ay may kasagutan. Kailangan na ay pag-aralan natin. Mayroon ka bang tanong o kaibigan? Ikaw ba'y naghahanap ng kasagutan? Ikaw ba'y nalilito o kaya'y naguguluhan? Ating saliksikin ang kasulatan. May bumabagabag pa sa iyong isipan, mga bagay na di lubos maunawaan. Narito na ang sagot sa banal na kasulatan. Halina't atin ang pag-aralan. Pag-aralan natin, alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Siya sa atin suriin ng lubos. Subukin mo kung ito ba ay tunay ngang sa Diyos. Pag-aralan natin, alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin, upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Pag-aralan natin. Binabati po natin lahat ng mga taga-subaybay ng pag-aralan natin. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Magandang umaga naman sa ibang lugar, tanghali o hapon, anumang oras kayong datna ng programang ito. Sumainyo ang kapayapaan at sumaating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ayan, at magpasalamat po tayo sapagkat yung pong bagyo ay madaling lumipas. At ipag-pray po natin yung mga nasalanta, talagang kalunos-lunos ang nangyari sa Bicol. Ang ibig kong sabihin ay pagpasalamat natin sapagkat dito po sa aming lugar o sa ibang mga lugar na ini-expect na malakas yung bagyo ay mabilis po siyang lumampas, mga kapatid. Ganun pa man, ang masaklap ay yung tinamaan yung Bicol. So, ating pong patuloy na pinapanalangin ang ating mga kababayan sa lugar kung saan ay talagang sentro ng bagyo. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, mga kaibigan, ay ating pong purihin ang Panginoon. Magpapatuloy tayo sa ating pong pag-aaral. At tayo ngayon ay narito sa segment nating Biblical Exegesis. Subalit ito ay pagsagot sa tanong. Dahil nga, yung tanong ay ginagamitan po natin ng exegesis, no, mga kapatid, mga kaibigan. At bago tayo magsimula, kayo po ay aking inaanyahan sa isang panalangin. Dakilang Diyos, sa mga banal na makapangyarihan sa lahat, amin pong inaasahan muli, Panginoon, inyong gabay. Ang programa na ito naway maging pakinabang muli at pagpapala sa mga taong may bukas na isip at nag-aabang upang matuto sa mga bagay tungkol sa inyo at lalong magbigay linaw sa aming pong mga pananampalatayang pinangahawakan.
Kayo po ang magsalita sa amin at hindi kami sa aming mga sarili. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Binabati po natin ang mga star senders po natin. Binabati po natin yung ating mga kapatid na palaging nakatutok sa atin at sumusubaybay. At ganoon din po yung sumusuporta sa pag-aralan natin ministry. Salamat po sa inyo mga kapatid at mga kaibigan. Sa pagkakataong ito ay nais po nating sagutin yung tanong ng isang viewer kasi ang isang tanong niya ay nasagot natin. Ito po ay nanggaling kay Rogery Sasi. Kung mapapansin po ninyo yung nasa gitna ng kanyang message po sa atin, yung Christ is the end of the law, natalakay na ho natin yan. Nalampasan lang po natin itong Colossians chapter 2 verse 20 to 21. At hindi na rin natin nasagot yung sa bandang ibaba na sabi niya, Brad Johnson, kailan ginawa ang ikapitong araw? Pangano kasi may mga bagong tanong na lumabas, kaya yun ang ating priority doon sa ating pong question answer kasama si Brother Richard Thompson at si Evangelist Dison. Yun po yung ating ginagawa kasi pag may mga bagong tanong na, ay sinisingit natin yan. Kaya binalikan po natin yung Colosas 2:20 hanggang 21 at ganoon din yung tanong tungkol doon sa kung kailan ginawa ang Sabat. Gagamitan po natin ito ng exegesis mga kapatid at mga kaibigan dahil nga sa kung atin pong babasahin ang talata ay meron tayong ganitong mababasa. Kung kayo'y nangamatay nakalakip ni Kristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit nawari kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan? Kayo'y nangagpapasakop sa mga palatuntunan. 21, gaya ng huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo. Ayan. So, dito mga kapatid at mga kaibigan, ang talata ay kailangan natin ng exegesis kasi nga marami po ang nag-interpret nito, mga ginigil ng mga taga-subaybay, na dahil nga mayroon nakalagay dyan, huwag dumampot, huwag lumasap, huwag humipo, ang conclusion kaagad ay hindi na dapat sundin yung mga ibinagbabawal sa Old Testament. Kaya gagamitan natin ng exegesis para ipakita ko natin ngayon kung papaano natin kukunin ang tunay na kahulugan ng sinasabi sa talata. Kasi po mga kapatid, mga kaibigan, kung tayo ay hindi gagamit ng tinatawag nating exegesis, yung pong bago yung interpretation, yung mauuna, yung observation, ay walang ibang pupuntahan ng interpretation, kundi yung pong conclusion na wala na bisa yung pagbabawal na kumakainin, pwede na lahat. Kasi kung babalikan natin yung talata, ang sabi nga dyan, sabi sa verse 20, bakit nawari kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan? Kayo'y nangagpapasakop sa mga palatuntunan. Tapos doon sa bandang itaas ay mga pasimulang aral ng sanglibutan. Itong pasimulang aral ng sanglibutan dyan sa talata, mga kapatid, ito yung nakaugnay doon sa salitang mga nasa palatuntunan, nagpapasakop. At ang isa sa pagpapasakop ay naniniwala din doon sa huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo. Kung titingnan ho natin mga kapatid at mga kaibigan, itong verse 20 to 21, ang konteksto ho nito ay nagpasimula ito sa mga naunang talata. At kung atin pong itataas sa talatang 14, 16 at 17, ganito ang ating mababasa na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa cross. Tapos sa 16 at 17, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. So, itong binasa nating 20 hanggang 21 ay kaugnay po ito nitong nasa 14, 16 17. Hindi na ho natin sasagutin, mga kapatid, ang talatang 14, 16 at 17 dahil napakaraming bisis na po natin din napag-usapan. Kung gusto po ninyong malaman ang ating pong particular na pagtalakay sa 2:14 hanggang 17, ay puntahan po ninyo sa Facebook, i-type lang po ninyo yung Colosas 2:14 hanggang 17,
ganito po yung lalabas, mga kapatid. Una, yan, sinulat ko lang po yung Kolosas 2:14 hanggang 17. Ayan, yan po isa sa lumabas na video. 3 po yan. Isa pa po ito, yung pong mga yan, ayan. At kung pupuntahan po ninyo sa YouTube, ito rin po yung lalabas. Ayan, o. Yung tatlong, ayan, 3. Totoo bang inalis na ni Kristo ang Sabat sa Kolosas 2:16? Tapos, alin Sabat, ang pagkain, ang pinawi sa Kolosas 2:14 at 17, tapos doon sa baba, anong kautusan ang pinawi ni Kristo sa Kolosas 2. So, tambak na ho yung ating mga sagot niyan. Kaya, kung gusto nyo mapanood sagot natin sa 14 hanggang 17, type nyo lang po, puntahan nyo po yung mga video na yun. Mapapanood po nyo yung sagot natin. Kasi ang ating tututukan ngayon is yung yung verse 20 hanggang 21. Dito po tayo magpupokus ngayon. Kung mapapansin po nyo dyan sa talata, mga kapatid, yung sinasabi po diyang mga pasimulang aral ng sanglibutan, ano yung tinutukoy dyan? At kung saan ay pag ginawa ito ay nagpapasakop ika sa palatuntunan. May keyword po dyan, mga kapatid, sa bandang ibaba sa 21 na yung pong pagpapasakop sa palatuntunan ay katulad ika ng huwag dumampot, huwag lumasap, huwag humipo. Ayan. So, tandaan natin, isa sa mahalagang bagay na dapat natin isaalang-alang yung tinatawag nating correlation. Ang correlation ay pag kakasundo natin yung talata sa ibang talata, hindi ito dapat na magkakontra, mga kapatid, mga kaibigan. Tingnan po ninyo, magpapakita po ako ng sample sa inyo kung agad-agad ay magbibigay tayo ng interpretasyon at iunawain po natin yon na ito yung pong pagtuturo ng Adventist na mayroong bawal kainin, ganito, ganyan, bawal hipuin, at sasabihin natin, mali na yan. Ang maganda po yung nagtanong kasi tinanong niya. Pero yung iba po ay nagbibigay ng konklusyon. Ngayon, sabi ko, ipapakita ko po sa inyo. Kung hindi gagamitan natin ng tinatawag na correlation, mga kapatid at mga kaibigan, lalabas po si Pablo sa kanyang sarili ay magkakontra. Alam niyo po kung bakit? Tingnan nyo ha, nakasulat po dyan na huwag dumampot, huwag lumasap, huwag humipo. Ang sumulat ng Kolosas, mga kapatid, ay si Apostol Pablo. Ngayon, kung diretso tayo dun sa konklusyon na dapat wala nang bawal, wala nang bawal kainin, wala nang pagbabawal na hipuin, bawal dumampot, papaano ngayon itong nasa 2 Korinto, Kapitulo 6, talatang 17, ganito yung ating mababasa. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag na kayo magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Ngayon, dito, sa talatang iyan, may ipinagbabawal naman na huwag hipuin, huwag humipo. Yan din po yung ibig sabihin ng nasa Kolosas na huwag dawampot, huwag humipo. Yan, sabi ni Pablo, yan ay nasa palatuntunan. Bakit dito sa Korinto? Pinagbawal naman niya. Lalabas niyan kung hindi natin uugatin ayon sa konteksto. Kung hindi natin gagamitan ng exegesis, ay si Pablo mali-mali. Si Pablo kontra-kontra. Yun po ang magiging kalalabasan. Kaya nga doon sa una, observation, bago yung interpretation, pagkatapos ay correlation, mga kapatid, i-correlate natin to. Hindi pwedeng magkontrahan itong dalawang talatang ito, mga ginigiliw na mga taga-subaybay. Kasi kung titingnan ho natin, yun po, kung ura-urada tayong magbibigay ng interpretation dito at hindi natin gagamitin yung correlation, ay magkakamali tayo. Kaya hanapin natin ngayon kung paano at ano yung tinutukoy ni Pablo sa Kolosas. Kasi tiyak na iba ho ang tinutukoy po nito, mga ginigili ng mga taga-subaybay. Alam niyo po, gagamit kaya nga biblical exegesis to kasi gagamit ho tayo ng hindi naman matagal. Gagamit po tayo ng historical context, ika nga. Alam mo ba ninyo kung kailan sinulat yung Korinto at kailan sinulat ang Kolosas?
Sang-ayon po sa mga nag-aral, sang-ayon po sa mga historian, mga kapatid, mga kaibigan, mga scholar po natin, at saka yung mga church fathers na tinatawag po natin, ang ikalawang Korinto ay tinatayang na isulat nasa approximate po kasi yung lugar ng Corinth ay nabisita ni Pablo nasa mga 50 to 53 AD. So 50 to 53 AD, ang nangyari, umalis po siya doon, nasa tinatayang mga 53 AD, at pumunta sa ibang iglesia naman. At ang sabi niya sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 20, talatang 31, sabi niya, kaya nga kayo'y mga puyat at naalalahaning sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalala sa bawat isa na may pagluha. Kaya ayon sa mga nag-historian, ang ikalawang Korinto ay nasa mahigit 3 taon bago isinulat ito ni Pablo sa kanila. Kung after 53 AD, ay ang approximate na computation nila ng taon, ayon sa Biblical Encyclopedia, Volume 14, page 268, ay nasa 57 AD, isinulat yung 2 Corinthians. At ang Book of Colossians naman ay tinatayang nasa 61 AD. So, merong 3 years, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi pwedeng si Pablo magkontrahan sa kanyang sinasabi sa loob ng 3 taon. Yun po yung dahilan kung bakit natin kinukot ito, mga ginigil na taga-subaybay. Kasi sabi ni Pablo sa Colosas, huwag nang magpasakaw sa mga palatuntunan, gaya ng huwag dumampot, huwag humipo. O ano pa? Sa Korinto, sabi niya, huwag kayong magsihiwalay kayo, huwag kayong magsihipo. Kukontrahan ba siya, mga kapatid, mga kaibigan? Naturalmente, hindi. Iba ang tinutukoy niya sa Colosas, iba ang tinutukoy niya sa Korinto. Yun po yun, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, dahil nga ang ating focus dito ay ito pong nasa Colosas 2:20 hanggang 21, ito ang ating tututukan ngayon. Saan kaya itong tinutukoy na ito na palatuntunan? Mas madali natin itong maunawaan kung ano ang tinutukoy, kung kukunin natin yung background. Ano ba itong pasimulang aral na tinatawag po dito? Yung mga palatuntunan. Sa Greek po, mga kapatid, ay yung pong palatuntunan na tinutukoy dyan ay dogmatisiste. Ang root word niya ay dogmatizo. Ayan. Ang ibig sabihin ay ordinances at obligate to submit. Ang tanong natin, saan to ay ina-apply? Ito po ay ina-apply doon sa mga ginagawa nilang ritual sa sanktuaryo kapag ang tao ay nagkakasala at nahahawa sa mga bagay na marumi. Doon po nila ito ina-apply. Magpapakita tayo ng halimbawa, mga kapatid. Yung kinukuha natin kasi tandaan po ninyo, yung sinasabi ni Pablo, huwag tayong magpapasakop doon sa mga ordinances na ang ibig sabihin sa Greek ay dogmatizo. Ordinances, obligate to submit. Obligado ang mga taong gawin iyon sa kanilang kapanahunan dahil nga iyon po ay isang ordinansa na ginagawa sa sambahayan ni Israel. Ang sample po natin may ipapakita, mga kapatid, ay itong nasa Leviticus 11:39. Ano po ang sabi niyan? At kung anumang hayop na inyong makakain ay mamatay, ang makahipo ng bagay niyaon ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon. Yung pong hayop na pwede naman sanang kainin yon dahil malinis naman, namatay. Kapag nahawakan ang bangkay niyon ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon. Kaya, ang requirements po nila ay nasa verse 40. Sabi po ng talata, at ang kumain ng bangkay niyaon ay maglalaba ng kanyang suot at magiging karumaldumal hanggang sa hapon. Gayon din, ang bumuhat ng bangkay niyaon ay maglalaba ng kanyang suot at magiging karumaldumal hanggang sa hapon. Dito, ang requirements kasi nahahawahan ka, marurumihan, mayroong requirements. Maglalaba ng kanyang damit at ang kanyang karumihan ay hanggang sa maghapon. Kaya sa kanila, mayroong pagbabawal na bawal humipo doon sa mga iyon.
magiging marumi sila. Pero ang karumihan nila, nakukuha sa ritual. Ito yung karumihang pansamantala, mga kapatid at mga kaibigan. At ano pa? Dito po sa Kapitulo 15 naman, talatang 2 hanggang 5. Sabi rito, salitain ninyo sa mga anak ni Israel at inyong sabihin sa kanila, pagka ang sinumang tao ay inagasan sa kanyang laman, at magiging karumal-dumal siya dahil sa kanyang agas. At ito ang magiging kanyang karumalan sa kanyang agas. Maging ang kanyang laman ay balungan dahil sa kanyang agas. O ang kanyang laman ay masarhan dahil sa kanyang agas ay kanyang karumalan nga. 4. Bawat mahigaan ng inagasan ay magiging karumal-dumal. At bawat bagay na kanyang kaupuan ay magiging karumal-dumal. At sino mang tao na makahipo ng kanyang higaan ay maglalaba ng kanyang mga damit at maliligo siya sa tubig at magiging karumal-dumal hanggang sa hapon. Kaya ang gagawin, sabi diyan, ay ganun din, maglalaba ng kanyang damit, maliligo. Yan po yung requirements. Kaya nga, ang pagbabawal ay huwag humipo sa mga bagay na yan kasi magiging karumal-dumal. Yun yung tinutukoy po doon sa Aklat ng Kulusas. Isa po yan sa mga kasama sa palatuntunan. Kasi po, yung pong mga pagbabawal ng karumal-dumal na hayop, mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi ho siya pansamantalang karumihan. Hindi katulad nito na maghapon lang at makukuha sa paglaba. Sa kanila, pag kumain ng ipinagbawal, halimbawa yung baboy, mga isdang walang kaliskis, mga karumal-dumal na hayop, hindi ho yun nakukuha ng paligo at hindi po hanggang hapon ang karumihan nun. Mga kapatid, mga kaibigan, dapat maintindihan natin yon. Kaya, ibig sabihin, hindi yun ang tinutukoy ni Pablo doon sa Aklat ng Kulusas. Kasi, ang karumihan na tinutukoy niya doon, yung may hangganan, pansamantala ang karumihan, nakukuha sa paglilinis o ritual o paliligo. So tingnan po natin. Ang sabi naman sa Kapitulo 19 ng Aklat ng Bilang, at ang talata po nito ay 11 hanggang 21, ganito. Ang makahipo ng bangkay ng sino mang tao ay magiging marumi na 7 araw. Ito, mahaba-haba naman to. 1 linggo. Ano? Ang sabi po, ang gayon ay maglilinis sa pamagitan ng tubig na yaon sa ikatlong araw at sa ikapitong araw ay magiging malinis. Ngunit kung siya'y hindi maglinis sa ikatlong araw, ay hindi nga siya magiging malinis sa ikapitong araw. Tingnan mo itong mga ordinansa na to. Obligate to submit. Sabi nga doon sa meaning sa Griego, mga kapatid. At Tanatang 13, sino ang humipo ng patay, ng bangkay ng taong patay, at hindi maglilinis ay ihahawa ang tabernakulo ng Panginoon at ang taong yaon ay ihihiwalay sa Israel. Sapagkat ang tubig para sa karumihan ay hindi iniwisik sa kanya. Siya ay magiging marumi. Ang kanyang karumihan ay sumasa kanya pa. 14 at 15, ito ang kautusan pagka ang isang tao ay namamatay sa isang tulda. Lahat na pumapasok sa tulda at sa lahat ng nasa tulda ay magiging maruming 7 araw. Sa bawat sisiglang bukas na walang takip na nakatali roon ay marumi. At sino mang humipo sa luwal na parang ang alinmang pinatay ng tabak, unang bangkay, unang buto ng tao, unang libingan ay magiging maruming 7 araw. 17. Sa taong marumi ay kukuha sila ng mga abo sa sunog niyang handog dahil sa kasalanan. Sa mga yaon ay ilalagay ang tubig na buhay sa isang sisidlan. At isang malinis na tao ay kukuha ng isupo at itutubog sa tubig at iwiwisik sa tulda at sa lahat ng kasangkapan. At sa mga taong nandoon at sa humipo ng buto, unang bangkay, unang patay, unang libingan. At iwiwisik ng taong malinis sa marumi sa ikatlong araw. At sa ikapitong araw ay lilinisin niya siya sa ikapitong araw. At siya maglalaba ng kanyang mga suot at maliligo sa tubig at magiging malinis sa hapon. 20. Ngunit ang taong magiging marumi at ang hindi maglilinis ay ihihiwalay ang taong yaon sa gitna ng kapulungan
sapagkat kanyang inihawa ang sanktuaryo ng Panginoon. Ang tubig para sa karumihan ay hindi nawisik sa kanya. Siya'y marumi. 21. At ito'y magiging isang palatuntunan magpakailanman sa kanila. At yaong nagwiwisik ng tubig para sa karumihan ay maglalaba ng kanyang mga suot. At yaong humipo ng tubig para sa karumihan ay magiging marumi hanggang sa hapon. So dito, sabi dyan, ito rin ay magiging palatuntunan. Sa madaling salita, mga kapatid, ito po yung tama na tinutukoy talaga ng Kolosas na sa panahon ni Pablo, hindi naman na ito dapat gagawin. Lalo na sa ating kapanahonan, mga kapatid, mga kaibigan. Alam naman natin itong mga seremonya at ritual na ito ay hindi na ito kailangan ngayon. Kaya nga ang tawag ng mga scholar ho dyan ay mga ceremonial law. Matigas lang ho ang ulo ng ilan sapagkat ginagawa po tayong katawa-tawanan. Saan maan yan talata sa Biblia? Yung ceremonial law. Yan ho ay termino na ginamit ng mga scholar para ibigyan ng distinction yung pong mga ordinansa or mga practices, ritual na ginagawa sa templo na ang tawag po nila po dyan ay mga seremonya na ginagawa. So dito ay nakita ho natin yung pong makahipo sa bangkay ng hayop ay magiging marumi, yung pong makahipo sa inaagasan magiging marumi, ganun din yung makahipo doon sa maruming tao, mga kapatid at mga kaibigan, ay meron ding karumihan at 7 araw pa nga itong magiging marumi. Kaya ang sa kanila, kung ganito ang mangyayari, ay talagang todo iwas sila. Huwag humipo, huwag dumampo. Yun po yung sinutukoy po doon sa talata. Yan po yung ordinansa or mga ordinances, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya kung ating titingnan at babalikan ho natin yung Kolosas, kung inyo pong papansin ho dito, yung sa verse 20, kung kayo'y nangamatay nakalakip ni Kristo mula sa pasimulang aral ng sanglibutan, bakit nawaring kayo'y nangabuhay sa sanglibutan ito, kayo'y nangagpapasakop sa mga palatuntunan. O ayan, malinaw ho mga kapatid. Yun po yung mga mga palatuntunan na tinatawag po. Ngayon, doon sa verse 21, ay binanggit ho doon yung salitang huwag lumasap. No? Huwag dumampot. Yung parte naman na yon. Ano naman yung ibig po sabihin? Yung pong huwag lumasap doon sa saling Tagalog, yung taste, no? Ay nakita ho naman natin ayon sa The Lexham, Analytical Lexicon to the Greek New Testament, yung taste po dyan, giumay. Ibig mo sabihin ay experience, partake of. Makikita mo din doon yung aking kinaptured. Test, experience, partake, to taste, to experience, to eat. Ayan. So kung titingnan po ninyo mabuti dito mga kapatid, ang tinutukoy dyan, aalamin natin ngayon kung ano yung ibig sabihin dyan ng giumay na nangangahulugang maranasan or magpartake o kaya ay tikman o ma-experience ito. Kumain. Yan ang mga kahulugan ho dyan. Ano yung tinutukoy dito sa puntong ito? Ito yung pagkain at hindi pagkain. Merong mga bagay na hindi sila pwedeng kainin. May mga bagay na hindi sila pwedeng, may mga bagay na pwedeng kainin, pero yung bagay na pwedeng kainin nila, meron namang panahon na hindi nila pwedeng kainin. Pero sa ibang panahon, yung hindi nila pwedeng kainin, pwede naman lang kainin. Hindi ho ito yung ipinagbawal talaga ng Diyos, mga kapatid. Kasi nga, yung meaning, yung pong giumay, nang ibig sabihin ay, yung pong hindi naman bawal ay may panahon o bawal ito sa iyo. At may panahon naman na hindi bawal. At meron tao na pwedeng kumain nun, at meron tao na hindi pwedeng kumain nun, mga kapatid at mga kaibigan. So, pinuntahan ho natin, ayon na rin po dito sa ating mga pinagkukuhang mga aklat, no, na mga hindi naman Adventist ang sumulat, ay ang isa sa aklat na tinuturo nila para magbigay ng linaw sa atin kung ano yung mga bagay na iyon
ay katulad ng ating mababasa sa aklat ng Exodus sa Kapitulo 12, talatang 18 hanggang 20. Ang sabi po dyan, sa unang buwan ng ika-14 na araw ng buwan, sa paglubog ng araw, ay kakain kayo ng tinapay na walang libadura. Hanggang sa ika-81 araw ng buwan, sa paglubog ng araw. 7 araw na walang masusumpungang libadura sa inyong mga bahay. Sapagkat sino mang kumain niyaong may libadura, ay ihihiwalay sa kapisanan ng Israel. Ang taong yaon, maging taga-ibang lupa o maging ipinanganak sa lupain. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na may libadura. Sa lahat ng inyong mga tahanan ay kakain kayo ng tinapay na walang libadura. So, dito mga kapatid, itong pagkain ng tinapay na walang libadura ay mayroong panahon na hindi na doon lang, yun lang ang kanilang kakainin. Subalit sa ibang panahon, pwede naman silang kumain ng tinapay na may libadura. Sa madaling salita, ito yung tinutukoy na may mga hindi sila pwedeng tikman. Mayroon silang hindi pwedeng ma-experience yung mga bagay na ito, mga kapatid. Isa lang po yan, no, sa aklat ng Exodus. Meron pa isang aklat sa Old Testament, yung Leviticus, sa chapter 23 naman, verse 14, ay ganito ang ating mababasa. At huwag kayong kakain ng tinapay, ni trigong sinangag, ni uhay na bago, hanggang sa araw na ito, hanggang sa inyong madala ang alay sa inyong Diyos. Siyang palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong lahi sa lahat ng inyong mga tahanan. Pansinin po ninyo yung talata, mga kapatid. No? Ang pagbabawal po dyan na huwag kayong kakain ng tinapay ni trigo. Hindi naman bawal talaga yan eh. May panahon lang na bawal sa kanila yung tringong sinangag na yan. Ni uhay na bago. Hanggang sa araw na ito. So may hangganan lamang ang pagbabawal na iyon. Hanggang sa inyong madala ang alay sa inyong Diyos. Ito ay palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong lahi sa lahat ng inyong mga tahanan. So dito ay nakikita ho natin mga kapatid at mga kaibigan, tulad ng aking binanggit kanina, na ang ibig sabihin ng Greek word po doon na yung pong hindi naman talaga bawal, meron lang specific, lalo na sa panahon ng kanilang pagsiselebrate ng kapistahan, bawal silang kumain ng tinapay na may libadura. Kailangan lang ay tinapay na walang libadura ang kanilang kainin. At dito naman, ito namang trigo, mga kapatid, mga kaibigan. May hangganan lang din na hindi sila pwedeng kumain. Pero pagkatapos na, ay pwede na silang kumain. Ito po yung mga hindi talaga panghabang buhay na pagbabawal at hindi pang buong panahon ng pagbabawal. Ito yung sinasabi sa palatuntunan, huwag humipo, huwag lumasap, huwag tumikim. Yung pong sinasabi po doon sa Kapitulo 2, talatang 21 ng Aklat ng Kulusas. Kaya si Pablo din ang nagbanggit niyan, kung ating titingnan yung Aklat ng Hebreo, ay binanggit na rin po niya yan, mga kapatid, sa 9 talatang 10, ay ganito ang ating mababasa. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Yan din ho yung tinutukoy, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi ho yan yung nasa chapter 14 ng Deuteronomy at hindi rin po yung nasa Leviticus chapter 11. Dahil nga po, yung pong pagkain sa mga ipinagbabawal ng Diyos doon ay hindi naman pansamantala ang karumihan. Wala po tayong mababasa na pag kumain ng baboy, ng mga karumaldumal na hayop, ang kanyang karumihan makukuha sa paliligo o paghuhugas ng kanyang damit. Walang ganon. Kaya kailangang alam natin ibigyan ng distinction yung mga bagay na iyon. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo na nasa palatuntunan na hindi na tayo dapat nagpapasakop dyan. Yan po yung sinasabi niyang mga panimulang aral. Kasi nga, kung ididirekta natin, hindi natin uunawain ito, base sa historical context, mga kapatid, mga kaibigan, ay bakit may binabanggit si Pablo doon sa 2 Korinto 6:17? May binagbabawal naman siyang karumal-dumal. Ang binabanggit ni Pablo doon sa 2 Korinto 6:17, mga kapatid,
Ito yung mga binabanggit doon sa mga karumalduman na hayop. Hindi ito yung katulad nitong ating mga binasa. Kaya, magkaiba sila ng konteksto. Hindi sila ngayon magkakontra. Pero, sa inyo po, sa iba pong mga hindi naman ganito ang interpretation, ay kontrahan si Pablo. Ibiro mong iisipin na, Pablo pala, pwede nang ipahawakan yung mga wala nang bawal-bawal, pwede nang hawakan. Pagdating sa Korinto, mayroon palang bawal. O paano ngayon i-reconcile nyon? Ito ang magandang paliwanag doon sa talatang iyon. Hindi nagkukontrahan, kundi iyo po ay magkasuhato, magkatuwang. Ngayon, itong nasa Hebreo, na katulad din ng binabanggit doon sa Kulusas, ay nabanggit na rin natin ito sa ilan natin pagtanakay, na may talata rin talaga sa aklat ng Old Testament na tumutukoy tungkol dito sa mga buntong ito. Ezekiel 45:17. At magiging tungkulin ng prinsipe na magbigay ng mga handog na susunugin at ng mga handog na harina at ng mga inuming handog sa mga kapistahan at sa mga bagong buwan at sa mga sabat sa lahat ng takdang kapistahan ng sambahayan ni Israel. Siya'y maghahanda ng handog dahil sa kasalanan at ng handog na harina at ng handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan upang ipangtubos sa Israel. Ayan. Itong binabanggit dito sa aklat ng Ezekiel, mga kapatid, ay nandun din ito sa aklat ng Exodus sa 29, talatang 10 at 14. Ay ganito naman ang ating mababasa. At iyong dadalhin ang turo sa harap ng tabernakulo ng kapisanan at ipapatong ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanyang kamay sa ulo ng turo at iyong papatayin ang turo sa harap ng Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At kukuha ka ng dugo ng turo at ilalagay mo ng iyong daliri sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana at iyong ibubuhos ang lahat ng dugo sa paanan ng dambana. At kukunin mo ang buong taba na nakabalot sa bituka at ang mga lamak ng atay at ang dalawang bato at ang taba na nasa ibabaw ng mga yaon at susunugin mo sa ibabaw ng dambana. Datapwat ang laman ng turo at ang balat at ang dumi ay iyong susunugin sa apoy sa labas ng kampamintong handog. Sang kampaminto, handog nga dahil sa kasalanan. At kung ay tutuloy po natin, same chapter, verse 40 hanggang 41. Sabi po dito, at kasama ng isang kordero na iyong ihahandog ang ika-10 bahagi ng isang ipa ng mainam na harina na may halong ika-4 na bahagi ng isang hain ng langis na hinalo at ang ika-4 na bahagi ng isang hin na alak at pinakahandog na inumin. At ang isang kordero ay iyong ihahandog sa hapon at iyong gagawin ayon sa handog na harina sa umaga at ayon sa inuming handog yaon na pinakamasarap na amoy na handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At sa verse 33, at kanilang kakanin ang mga bagay na yaon na pinagtubos ng sala upang italaga at pakabanalin sila. Datapat hindi kakain yaon ang sino mang taga-ibang lupa sapagkat mga bagay na banal. Kung inyong napansin, mga kapatid, mga kaibigan, nabanggit ko kanina na mayroong mga pagbabawal sa iba pwedeng kainin, mayroon namang hindi pwedeng kumain. Ito nga po yon, na yung mga taga-ibang lupa, bawal kumain. Ang kakain lamang po nito, ito yung may karapatan, mga taong karapat dapat. So, ito po yung sinasabi po natin, mga seremonya, mga paghahandog na hindi na rin po natin yan ina-apply at hindi na po natin yan ngayon isinasagawa. Ginagawa lang po ito ng ilan, tulad ng Operian, no? Na kung saan ay, ito yung, kaya galit po sila kay Pablo dahil nga, si Pablo, ayaw na ni Pablong ipagawa yon. Lipas na yun eh, mga kapatid. At talaga naman, dahil nga sa natupad na, dumating na ang katuparan ito at walang iba kundi si Kristo. Sa aklat ng Leviticus, sa kapitulo 10, talatang 14, ay ganito ang sabi, at ang dibdib na inalog at ang hita na itinaas ay kakanin ninyo sa dakong malinis. Kakanin mo at ng iyong mga anak na lalaki at babae na kasama mo sapagkat yamang karampatang bahagi mo at karampatang bahagi ng iyong mga anak na ibinigay sa inyo sa mga hain ng mga anak ni Israel.
O, yan. So, dito, mga ginigiliw na mga taga-subaybay, ay nakikita natin yung pagkakaugnay-ugnay ng mga talata. Marami po sa Old Testament na mga kautusan na talagang nagtapos. Kaya nga kailangan po natin dito ang maingat na pag-aaral kasi hindi kumo na itong mga bagay na ito ay nagtapos ng mamatay ang ating Panginoon ay uubusin naman nating lahat. Paano naman yung sinabi ni Pablo? Bakit itinuturo pa rin niya? Huwag kong humipo ng karumaldumal. Yung salitang karumaldumal, ito po yung ipinagbabawal doon sa Kapitulo 14 ng Deuteronomio at Kapitulo 11 ng Levitico, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya naturalmente, yung sinasabi niya sa Colosas at sa Hebreo 9:10 ay ito po yung mga pagkain at hindi pagkain sa mga particular na mga pitsa ng kanilang mga kapistahan. Yan po yung tinutukoy po doon, kapatid, na nagtanong sa atin. Ngayon, ang kanyang tanong sa bandang huli, doon sa ibaba, ang sabi niya, Brad Johnson, kailan po ginawa ang ikapitong araw? Yun pong nasa gitnang tanong niya na Romans 10:4-5 ay i-type nyo lang po yan. Christ is the end of the law. Romans 10:4-5. Yan na po yung natalakay natin nakaraang gabi kasama si Brother Richard. Ngayon, kung ang tanong niya ay kailan ginawa ang ikapitong araw, ay wala naman tayong ibang maituturong talata, kundi yung sa panahon ng creation. Kasi pag-create ang pinag-uusapan. Kung ang ikapitong araw ang tinatanong ninyo, naturalmente, nasa hulihan nyo ng isang linggo. Kasama siya ng unang araw, pangalawang araw, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim. At pang-pitong araw, magkakadugtong lang ho yun. Yan po ay nasa aklat ng Genesis, mga kapatid, mga kaibigan. Ang chapter po ay chapter 1. At yung pagkagawa sa chapter sa ikapitong araw ay nasa chapter 2 na siya. Ito po ang nakasulat po, mga kapatid. Sabi po dyan, verse 1 and 3, 1 to 3. Sabi po dito, at nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Verse 3, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Wala namang ibang talata, mga kapatid, na magtuturo sa atin kung kailan ginawa ang araw ng Sabat, kundi ito lamang. Kasi mababasa natin sa chapter 1, unang araw, ginawa ng Diyos ang mga bagay na ito. Naturalmente, binabanggit doon kung ano ang ginawa sa unang araw, at the same time, yun na rin yung paggawa niya sa unang araw. Doon niya rin nilikha yung araw na yon. Pangalawa, ito naman yung kanyang mga ginawa. Pangatlo, ito naman kanyang mga ginawa. Pangapat, yun din naman kanyang mga ginawa. Panglima, meron na siyang mga ginawa. Pang-anim, meron siyang ginawa. At noong ikapitong araw, wala na siyang nagawa. Wala na siyang gagawin. Tapos na eh. Ang ginawa niya, hindi naman po pwedeng 6 na araw lang sa isang linggo. Kailangan 7. Kaya ang ginawa niya sa ikapito, ginawa niya itong banal. Ayon, ginawa niya ito, binasbasan niya ito, at ginawang banal sapagkat ito'y kanyang ipinagpahingang araw kasi wala na po siyang gagawin. Doon po ginawa ang araw ng Sabat. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa Marcos 2:27, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Ayon. So, malinaw po dito, kapatid, na yung araw na yan ay ibinawa ng Panginoon para sa kabutihan ng tao. Bakit? Kasi diyan tayo nakakapagpahinga sa isang linggo, hindi puro trabaho, may araw talaga ng pahinga. At meron yan din po yung araw natin para sa ating Panginoon. Ilalaan natin para sa Kanyan kasi banal yan, binasbasan niya. Hindi po nawawala ang basbas na yan, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi lang nga natin maintindihan kung bakit itong banal na araw na ito ay
hindi matanggap-tanggap ng marami. Maraming nanonood ngayon, laging tinutulig sa yan. Hindi naman namin kasalanan kung bakit naging banal yan eh. Hindi naman namin gagagawan yan eh. Diyos ang may gawa niyan. Kaya hindi po nyo dapat tuligsain ang Seventh-day Adventist doon sa mga tumututol. Huwag niyong tutulig sa ng Adventist, nakakahiya sa Diyos eh. Siya gumawa niyan eh. Bakit nyo tutulig saan ang Adventist? Ipinahalagahan nga lang namin. Yung pagpapahalaga ng Diyos sa ikapitong araw, ginawa niya itong banal, iniingatan namin kabanalan ng araw na yan. Kayo naman ay masama ang loob ninyo sa amin. Hindi ba't dapat na maging isa kayo sa nagpapahalaga niyan? Kasi kahit naman hindi nyo paniwalaan, hindi naman niya maialis sa banal na kasulatan na yan talaga ay banal, yan talaga ay binasbasan ng Diyos, at yan po iniutos niya sa aklat ng Exodus, mga kapatid, sa kapitulo 20, at ang talata nito ay 8 hanggang 11. Ano po ang nakasulat sa talata? Sabi po niya, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ng iyong anak na lalaki ni babae, ng iyong aliping lalaki ni babae, na iyong baka, ng iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw, na ano pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Hindi bagay yung nasa verse 11. Yan din yung ginawa ng Panginoon sa chapter 2, verse 3 ng aklat ng Genesis. At ito nga po yung sabi din sa verse 8, ay alalahanin upang ipangilin. Ibig sabihin, yung ibinigay ng Diyos sa atin, iniutos ng Diyos sa atin, na ating araw na ipangilin at ibigay natin sa ating Panginoon, ilaan natin para sa ating Panginoon, ito yung araw na may basbas, ito yung araw na banal. Ngayon, sa mga nanonood nito, tanong, yung pong bang araw na inyong inilaan sa Panginoon, yan ho ba yung binasbasan ng Diyos? Kapag hindi, parang binabaliwala naman natin yung pagpapahalaga ng Diyos doon sa ikapitong araw. Hindi ba? Kung baliwala naman pala yung basbas ng Diyos at paggawa niyan banal sa ikapitong araw, sana hindi na lang niya ginawa kung pwede naman palang mamaili tayo kung anong araw gusto natin. Di ba ganyan ang katuwir natin ngayon, mga kapatid? Basta may isang araw ka sa Panginoon, kung kailan ka, day off, di doon ka. Yun ho ba ang pamamaraan ng ginawa ng Diyos? Hindi ho ganyan eh. Kasi kaya nga ang sa ipat ng araw na yon, hindi naman niya binasbasan lahat eh. Isa lang. At kung ano yung may basbas na araw, yun inutos niya sa atin. Yun ang ginawa para sa atin. Kaya doon sa nagtanong, bonus na lang ho ito. Binibigay po namin sa inyo kung gaano kahalaga ito. Tandaan po ninyo, mga kapatid, huwag niyo hong tutulig sa inyong Adventist. Dahil sa aming pagpapahalaga sa kabanalan ng araw na ginawang banal ng Diyos. Hindi po kami ang kinakalaban ninyo, kundi ang Diyos. Ginawa nga ito para sa tao eh. Tao naman tayo. Kapag hindi po natin ito pinahalagan, parang sinabi natin, hindi tayo kasama doon sa tao. Ano tayo? Ganon ang mangyayari po niyan, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, meron pang isang tanong ho dito, at ito naman ay galing kay Rodrigo Alvarez. Ang sabi naman po niya dito, anong works na tinutukoy mo upang masabing may pananampalataya? Marahil ang kanyang napanood ay isang programa po natin na dinidiin po natin yung kahalagahan ng gawa o ng work. Kaya meron siyang tanong na anong work yung tinutukoy mo? Tandaan po ninyo, mga kapatid, yung pong mga nakakarating po sa ating mga message sa page po natin, ay hindi na naman nila nababanggit kung anong episode. Kaya magbabase na lang po tayo sa kanila pong paraan ng pagkakasabi. Kaya marahil meron siyang napanood na nababanggit po natin yung kahalagahan ng gawa.
Kaya naitanong po ito ni Brother Rodrigo Alvarez kung ano yung work na sinasabi, sabi pakilagay nga, sabi diyan, upang masabing may pananampalataya. Yan. Ngayon, ganito po kapatid, ang ating maisasagot ho sa inyo. Kukunin po natin ang sagot sa isang talata na isinulat po ni Santiago. Pakinggan po ninyo. Sa pagkatapos kong basahin ang mga talata, ay papakita ko po sa inyo yung dahilan bakit ko ba binasa ito at bilang sagot. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Mula sa talatang 17 hanggang 23, babasahin ho natin. Kapitulo 2 ng Santiago. Yan, tandaan nyo, sabi rito sa 17, yung pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Kaya tama yung tanong, anong gawa ang tinutukoy dyan? O, basahin natin yung karugtong. 18, oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako, sa pamagitan ng aking mga gawa, ipakikita ko sa inyo ang aking pananampalataya. 19 at 20, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at nagsisipanginig. Datapat, ibig mo bagang maalaman, o taong walang kabuluhan, na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. 21. Hindi bagang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Pasinin po ninyo yung talata, mga kapatid, mga kaibigan. 22. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. O kita nyo na po. Verse 23. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At yaoy, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at yaoy ibinilang na katuwiran sa kanya. At siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Ayan. So, tingnan po ninyo, bakit ko ginamit itong talatang ito. Kung inyo mapansin, sa mga talatang aking binasa, patay ang pananampalataya kung walang gawa. Tapos ay ginamit si Abraham. Si Abraham, sumampalataya. Ang pananampalataya niya, ibiniling na katuwiran. Subalit, binanggit din naman sa talata na kung paano binanggit doon na sumampalataya lang, walang gawa, ibiniling na katuwiran, pero naging sakdal naman ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang gawa. Ano pong ibig sabihin nito? Tingnan nga natin yung panahon kung paanong tinukoy po na sumampalataya si Abraham at ibinilang na ito na katuwiran sa kanya. Ito ho ay mababasa natin sa aklat ng Henesis sa kapitulo 15 at talata ay 6. Sabi po'y ganito, at sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. Saang punto sa buhay ni Abraham ito, mga kapatid? Tingnan po ninyo mabuti. Yung pong punto ng buhay o sa bahagi ng buhay ni Abraham na tinutukoy. Ito yung, kung babasahin niyo yung konteksto ng Genesis 15, talatang 6, ay ito yung kinausap ng Panginoon si Abraham. Tapos, ang edad ni Abraham, mitanda na siya eh. Nangako ang Panginoon na sa kanya manggagaling ang binhi o lahi ng tao na kasindami ng buhangin sa dagat. Sabi na pag tumingin ka sa langit, makita nyo mga bituin na yan. Ganyan kadami ang magiging lahi mo. Ang tanda na niya. Pero sa kabila nun, si Abraham, sumampalataya. Nung sumampalataya siya, wala pa man siyang anak, ibinilang na yun nakatuwiran sa kanya ng Diyos.
kahit wala pang gawa. Yun yung tinutukoy ng talata. Kaya lang, ito ang nangyari sa buhay ni Abraham. Nagkaanak. Nagkaanak siya, si Isaac, mga kapatid, mga kaibigan. Alam naman niya na yun ang anak sa pagkapangako, mga kapatid, mga kaibigan. Eto ngayon, ipinahahandog ngayon ng Diyos sa kanya si Isaac, si Abraham. Nagdalawang isip ba? Hindi eh. Dire-diretso siya. Sinunod niya ang Panginoon. Kasama niya si Isaac doon sa bundok para ihandog. Sa pamamagitan ng panampalataya ni Abraham na yon, lalong naging sakdal ang kanyang panampalataya sa pamamagitan ng kanyang gawa at action or pagsunod na iyon. Ito ang tanong. Sa tingin nyo, mga kapatid at mga kaibigan, kung hindi inihandog ni Abraham si Isaac, gagamitin kaya siya ng Apostol Pablo bilang Santiago bilang halimbawa, bilang ama ng pananampalataya? Kung nanampalataya nga siya, naniwala nga siya na magkakaanak siya sa kanya mga galing maraming lahi, pagkatapos ito naman ayaw naman niyang ihandog, sigurado mga kapatid, hindi siya magiging ama ng pananampalataya, hindi siya magiging huwara ng pananampalataya. Kasi walang kalakip na gawa. Ano? Tingnan niyo yung nasa verse 24. Sabi po diyan, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ayon. So dito ngayon lumalabas ang mensahe na pag sumampalataya ka, kailangan ito ay mayroong gawa. Katulad ni Abraham, sumampalataya siya, sa pananampalataya pa lamang ay ito ay itinuring na katuwiran. Pero ang kanyang pananampalataya ay naging ganap nung ihandog niya si Isaac. Hindi naman talaga niya ihandog. Nung ihahandog niya sana, sinubok siya ng Panginoon. Kaya naging ganap ang kanyang pananampalataya. Kung papansin po ninyo, ang verse 21, ang sabi po dyan, hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Kaya ang sagot po natin doon sa inyong tanong, mga kapatid, ay ganito. Kaya ang sagot natin, kapatid, sa iyong tanong, ay kung ano sinasampalatayan mo, dapat ipakita mo sa pamamagitan ng gawa. Hindi natin pwedeng mag-specific sa gawa lang ng ganito, gawa lang ng ganon. Lahat ng sinasampalatayanan mo na tama, kailangan ay lalaki pa ng gawa. Yun po yung ihimplo na ginamit tungkol kay Abraham, mga kapatid at mga kaibigan. Yun po yun ang ibig po nating sabihin. Halimbawa, ikaw, kung ano man ang kinaaniban mo, hindi naman maganda na sinasampalatayanan mo ang doktrina or inaisip mong aral or katotohanan dyan, tapos hindi mo naman isasagawa. Ito po yung tinatawag po nating paglakad ayon sa kalooban ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Yan po yung sinasabi po doon sa aklat ng Efeso na ganito. Basahin nga po natin itong Efeso 2 at ang talata po nito ay 10. Sabi po ng talata, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So tingnan po ninyo, pagkatapos na banggitin yung 8 at 9, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. At sa 9 naman, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kundi upang ang sino man ay huwag magmapuri, idinugto ngayon na mayroong daan na inihanda sa atin, dapat nating lakaran. Ito po yung pag-apply sa kung ano
ang ating nalamang liwanag or katotohanan, mga kapatid at mga kaibigan. So, yun po yung ibig sabihin ng gawa. Sa pananampalataya, lahat ay dapat sasakmahan natin ng gawa. Halimbawa, nasa isang samahan ka, dapat kung ano yung doktrina, kung ano yung mga itinuro sa inyo dyan, isasagawa mo yan. Kung yan ang paniniwala mo. Kaya, yung gawa ay depende sa kung ano yung ating pong nalaman na liwanag. Kaya, kailangan natin, mga kapatid, tiyakin kung ano yung katotohanan para yung gawa ho natin ay maging tama. Kasi nga, pagkamali ho ang ating natutunan, ay di mali din yung ating ginagawa. Kaya nga sabi po ng ating Panginoon sa Mateo 7, talatang 21, ang sabi po niya ay ganito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Dito, sa 22, maraming magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mong nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mong nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Pansinin po ninyo yung talata dyan, mga kapatid. May ginagawa din itong sumasampalataya, kaya ang ginagawa ay katampalasanan. Paglabag sa halip na pagsunod. Kaya nga sabi doon sa 21, dapat ang susundin ho natin is yung kalooban ng Ama. Sa madaling salita, yung nasa 23, na ginagawa nilang katampalasanan, iba ang kanilang sinusunod at ginagawa base sa kung ano ang naituro sa kanila. Mahalaga po yan, mga kapatid at mga kaibigan. Pag mali na ituro sa inyo, naturalmente ang gagawin ninyo mali. Kaya nga, mahalaga na alamin po ninyo ang kalooban ng Diyos. Kaya nga mayroon pong sunod na tanong po sa atin dito na nakaugnay nito. Sabi po ay maganda rin. Si Philip Joy Gesta Mansing. Hay po, ask ko lang po, paano po ang ibig sabihin ng kalooban ng aking Ama? Salamat. Kaya maganda rin na naidugtong natin ito, mga kapatid at mga kaibigan, kung ano yung kalooban ng Ama. Titingnan ho natin. Ang masasagot natin diyon, kasi binasa natin sa Mateo na meron taong hindi maliligtas, sabi ng Panginoon. Dahil hindi gumaganap sa kalooban ng Ama. Maganda nga namang tanong, anong kalooban ng Ama? O anong kalooban ng Diyos na tinatawag po dito? Tandaan po natin, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos ay hindi pwede niyang hindi ipahayag sa tao kasi gusto niya nga itong gawin. Pag pinahayag niya ito ay nagiging utos or kautusan. Kasi ang kalooban dapat ganapin, kailangan ilagay niya ito bilang utos. Kasi kung hindi ito utos, paano natin gagawin? Kung hindi naman pala inutos, sinulat lang. Tandaan natin, sa Biblia, marami pong nakasulat dyan, hindi naman pinapagawa ng Diyos. Halimbawa, nakasulat po dyan, si Solomon, daming asawa. Si David, binusuhan yung naliligong si Bathsheba. Yung pong anak ni Lot, nilasing siya. Sinipingan. Si Abraham, pinakiusapan ni Hagar na anakan yung kanyang katulong. Walang utos doon, mga kapatid. Nakasulat din yon. Kaya, ang kalooban ng Diyos, naturalmente, kung ano yung kanyang iniutos. Pag gagawin natin yon ang ating ginagawa, gawa ito ng pagsunod ito sa kalooban ng Diyos. Ang tanong, meron po ba tayong talata na ang kalooban ay kautusan? Ito po ang talata. Mababasa ho natin ito sa Aklat ng Awit, Kapitulo 40, talatang 8. Ang sabi po dyan, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. O, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. So, sabi ni Haring David, ang iyong kalooban, O Diyos ko, ang iyong kautusan. So, yung kalooban ng Diyos,
ito yung kautusan. Yan po. Kaya, pag sinabing kalooban ng Diyos, ibig sabihin, ito yung will, ito yung gusto niya. Gusto niyang ipagawa sa atin. Pag isinunod natin, ginagawa natin ang kanyang kalooban. Ang iba naman yung sinusunod. Iba rin yung tinuro sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon doon sa City 23, lumayo kayo sa akin. May ginagawa din Pero, kayong gumagawa ng, ng kasalaan, ng kasamaan. Kayong gumagawa ng, mga labag sa kalooban ng Diyos. Kaya nga dapat nag-iingat tayo sa doktrina na ating pinangahawakan kasi nakabase doon ang ating application sa ating buhay. Nakabase po doon yung ating gagawin, yung ating magiging lifestyle. Kaya nga ang tawag ng Panginoon po doon sa atin ay tayo mga liwanag, yung ating ilaw, ang ating pong pagniningasin. Ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 5, talatang 14 ng Mateo. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin na pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. So tingnan po ninyo dyan sa talata. Yung ilaw ay yan yung mabubuting gawa. Kaya kapag ang sinusunod natin, kapatid at kaibigan, ay yung doktrina na mali, nako, ay di, sabi ng Panginoon, gumagawa kayo ng katampalasanan, hindi ko kayo kilala. Mali yung nasunod Pero, kung tama at katotohanan yun ang sabi ng Panginoon, ginagawa nyo ang kalooban ng aking Ama. Ito yung sinasabi niyang ilaw na dapat po na magliwanag sa atin, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya kung titingnan po ninyo yung konteksto ng Kapitulo 7, kanina, ay may paghahambing doon sa tamang doktrina at sa mga ngaral na bulaan, mga huwad. At ganito, basahin natin yon bilang pagtatapos, mga kapatid. Binasa natin yung 21 kanina, simula sa 21, ating itataas ngayon ito sapagkat nagbigay po siya ng babala sa talatang 15 natin simulan. Ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damitupa. Datapat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. Gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapot ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. So dito ay nagpakita ng halimbawa ang Panginoon na itinulad niya sa isang kahoy, mga kapatid, ang pagkakakilala ng tunay at huwad. Yung bulaang propeta ay inihalin tulad niya sa mga tinikan. Hindi ka makakakuha ng mga magandang bunga. Hindi ka makakaputi ng ubas sa mga tinikan. Walang ganun. Walang mabuting bagay na makukuha sa mabuti. Ito'y nagpapakita na sa mga huwad na mga ngaral, walang idudulot na maganda. Kasi pagka mali ang pinaniwalaan mo dyan, ang application sa buhay nila yan, mali. Hindi po maganda ang magiging buhay. Kaya tingnan po ninyo, mga kapatid,
Yung mga miyembro, laging nakasalalay po yung kanilang mga lifestyle, pananalita po nila, nakasalalay po yan sa kung ano ang itinuro ng kanilang puno. Pagka ang kanilang mga puno ay disiplinado at talagang mabuting halimbawa sa lipunan, mga magagalang din po sila magsalita. Pero kung ang isang puno ay wala at talagang nangunguna sa pagiging walang galang, nako, pasensya na po mga kapatid, at ang mga miyembro lalabas at ganun din talaga ang mga makikita natin sa kanila. Kaya, mahalaga po mga kapatid, na aalamin talaga natin ang katotohanan. Kasi dito nakasalalay ang ating magiging buhay. At dito rin, hahatulan tayo ng Panginoon ayon sa ating mga ginagawa. Tandaan natin, bagaman ang kaligtasan ay libre sa magitan ng biyaya, sa magitan ng pananampalataya, subalit ang paghatol ng Diyos ay sa pamagitan ng ating ginagawa. Kaya kailangan pa rin ang gawa bilang patunay sa pananampalataya nating buhay. So mga kapatid, mga kaibigan, umaasa po muli ako na kayo ay muling nakinabang sa ating paglilingkod dito sa Biblical Exegesis. Thank you po mga kapatid sa Turlao family, doon sa mga Destacamento family, Brother Ezekiel, thank you din po. Sila Tatay Lorito at ganoon si Brother Ikban at Brother John Mers at ganoon rin po yung ilan pa sa mga kapatid ho natin na hindi nagpapakilala at hindi ayaw magpabanggit ng pangalan, subalit tumutulong po sa atin financially. Maraming salamat po at sa pamagitan po ninyo, sa kabila ho ng pandemic na ating pinagdadaanan ay nakakasurvive po ang pag-aralan natin ministry. At gusto ko pong ibalita sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan, na ngayong darating na buwan ay atin na pong ipaparehistro itong pag-aralan natin ministry. Atin na po itong ipaparehistro sa Security and Exchange Commission para makapag-open po tayo ng sarili po nating bank account. At dun sa mga gustong tumulong ay direkta na po nanyong maipapadala doon. At atin lang pong hinintay na makapag-ipon po tayo ng konting budget para maiparehistro na po natin ito. So thank you po. At sa ganun ay magiging ano na po ito, magiging ika nga ay mas magiging effective na po yung ating pong ministry at mas magiging magiging laganap ang ating gawain. So maraming salamat po doon sa mga nagpapadala ng stars, sa mga YouTube subscribers po natin, sa mga follower po natin sa Facebook. Akin po muling hinihiling sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, na pwede ho kayong gumawa. Ito ay isang request, no? Sa request ko, pwede ho kayong gumawa ng YouTube account nyo at isubscribe po ninyo yung ating channel. Kasi kahit paano, meron tayong natatanggap po doon na kaunting financial na nakakatulong po sa ating pong mga expenses po dito. At gusto ko rin pong ipaabot sa ating mga taga-subaybay na tulungan nyo naman po kami mag-share ng ating mga video. Every time, kahit hindi ho live, pag may nakita po kayong video ng pag-aralan natin, paki-share po sa inyong mga friends. Share nyo po sa kanilang mga timeline, isend nyo sa kanilang mga messengers, at sa ganun ay marami pa po ang mapaabutan ng ating pong mga video. Maraming salamat po at tayo ngayon ay dumako sa ating pong pagwakas na panalangin. Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay muling nagpapasalamat. Salamat sa inyong kabutihan. Muli po ang aming pong paglilingkod na ito naway naging pakinabang sa mga nakapakinig. Naging liwanag po nawa ito sa mga nagsusuri. At hinihiling po namin, O Diyos, na ang aming mga katuwang sa ministry na ito, saan mang sinang lugar, tumutulong po sa amin financially, bagaman hindi regular, ay biglang may dumarating na tulong. Amin pong ipinagpapasalamat at bilang ganti sa kanila, amin pong ninadalangin ang mga taong ito sa inyo dakilang Diyos. Patuloy silang pagpalain, pagyamanin ang kanilang trabaho, pinagkakakitaan, at ganun din ang kanilang kalusugan, Panginoon, sampu na kanilang pamilya, Amang Banal. Ito lang po ang amin pong maigaganti sa kanila sa pamamagitan po
ninyo kung saan ay kayo po ang source ng blessings, source of life ng bawat isa sa amin. At kayo rin po ang inaasahan namin, Panginoon, na manguna sa ministry nito upang ang tagumpay ay aming makamtan. At marami pang mga kaluluwa ang aming mahidala sa inyong paanan. Pagpatawad po ang aming pagkakasala at pagkukulang naming nagawa sa inyo. Itong aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Yesus. Amen. Yan, maraming salamat po mga kapatid at mga kaibigan. Magkikita-kita po tayo sa susunod upang patuloy na pag-aralan ang salita ng Diyos. Dahil po sa inyo, Nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natunto nila ang daan. Natutunan nila ang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin ministry. sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan nating ministry, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang Pag-aralan Natin Ministry Family.